Buhay na buhay pero patay na sa record ng SSS ang isa nitong miyembro na dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Hindi tuloy niya mapakinabangan ng mga dapat sanay serbisyo o benepisyo. May kumuha pa ng kanyang funeral benefits. Marso 2012, namagain ng disability claim sa SSS ang miyembrong si Fermin. Pero laking gulat niyang malaman na patay na raw siya sa record ng ahensya. Ang sabi, hindi na raw ako po pwede mag-claim ng disability. Gawa ng patay na raw po ako. Mayroon na raw nag-claim ng funeral ko. Aabot daw sa 20,000 piso ang funeral benefit na kinuha ng ibang tao noong September 2004. Para maitama ang kanyang record, nagpasa ng mga kinakailangan dokumento sa SSS si Fermin bago matapos ang 2012. Pero ang problema, inabot daw ng siyam-siyam sa pag-aksyon ng ahensya. Sabi hindi raw tatagal, maayos daw yun, may balik daw yung SS ko. Umabot na po sa 12 taon na po akong pabalik-balik dun sa kanila nagpapaluap Hanggang ngayon wala pa rin po, hindi pa rin po naantag yung SS ko. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa SSS. Hindi mo ba na-verify ng ating opisina na buhay pa itong miyembro ng SSS na ito? Ang actual protocol ho namin, current protocol ho ng SSS, we conduct verification. Yung fact of death ho, nagko-conduct ho kami niyan. With that particular case ho, we will still investigate kung ano talaga nangyari. So under investigation ho yung kaso na yan. May paliwanag din ng SSS kung bakit sila natagalan sa pagtatama ng record ni Fermin. So during that time kasi we are transitioning from the manual verification to the digitalization ho natin. So it might be the cause of the problem ng pagde-delay. But rest assured, kay Mr. Fermin ho, naantag na ho namin yung kanyang record. So malinis na ho yan at wala na hong naapektuhan na kanyang benepisyo. Bagaman hindi pwedeng maghulog si Fermin ng SSS contribution sa mga panahong hindi na itama ang kanyang record, may pagtitiyak naman ang SSS. Ngayon ho, pwede na ho siya makapag-claim ng anumang benepisyo na pwede ho niyang i-claim sa amin. Labis naman nagpapasalamat si Fermin sa naging pag-aksyon. Sana marami pa kayong matutulungan kagaya ko. Mission accomplished tayo, mga Kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod sa pagsisigurong walang aberya ang 2025 midterm elections, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang mga banta ng hacking. Ngayong buwan na rin inaasahang darating ang unang batch ng vote counting machines. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nawawala sa bawat eleksyon ang problema ng ilang botante na di mahanap na presinto. Para mapadali ang paghahanap, sinimulan noon ng COMELEC ang Precinct Finder platform. Pero di tulad dati, ma-access na lang ito ngayon 2 hanggang 3 linggo bago ang May 2025 elections. Hindi natin pwedeng ilabas siya na napakaaga. Tandaan po natin, kung sakaling ang magiging number of voters natin ay 78 million, 78 million data po yun ng mga kababayan natin. Pag po yan ay na-hack. Doble ingat daw ang COMELEC dahil nung nakaraang eleksyon, nakapagtala sila ng 35 million hacking attempts sa Precinct Finder system. Noong December 2023 lang, 3 million attempts naman para i-hack ang COMELEC website. Tulad sa mga yan, masasalag daw ng COMELEC kung may mga bagong tangka. Inaabangan na rin ang delivery mula sa Korea ng 110,000 voting machines na gagamitin sa eleksyon. Ipapakita sa COMELEC, media at election watchdogs ang mismong produksyon ng first batch ng VCM sa April 18 at second batch sa Hunyo. Sa karanasan kasi po natin, pagka binebentahan tayo, yung mismong demo, abay napakaganda. Nung diniliver na may kulang-kulang o hindi sapat yung naipakita sa atin. Gusto natin kung ano yung dinemo sa atin pinakita, mas improve pa at mas maganda kapag diniliver na sa atin. Kasabay naman ng nagpapatuloy pa ring voters registration ang Register Anywhere program tulad ng ginawa sa GMA Network Center nitong Sabado. Kasama mga naunang leg ng programa simula February 12, umabot na sa 1.7 million ang nakapagrehistro, nakapag-reactivate ng rehistro o nakapagpalipat ng rehistro. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.
Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Get ready para sa first ever movie version ng Japanese manga series noong 80s na City Hunter. This April na yan at pagbibidahan ng Japanese superstar na si Ryohei Suzuki. Pag-amin ni Suzuki ng makapanayam ng GMA Integrated News, tumulong siya sa pagbuo ng script at naging advisor pa ng pelikula bilang big fan ng OG manga. Giving quality performance ang hinandog ng ating Sparkle Star sa Global Pinoy sa Canada. Sold out din ang kanilang show sa Toronto. Congratulations, Sparkle! It's definitely a dream come true para sa PH Melody nang maganap ang Our Dream FanCon ng K-pop group na B2B. Lubos din ang saya ng Filler Iconics sa pagbisita ng icons sa bansa. From their hit performances, talagang nakipag-sing-along din ang fans. Good news po sa sports, umakyat na sa 10 ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Dagdag dyan ang Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno. Yan po ay matapos ang kanyang breakthrough performance sa Women's 71 kg event ng International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Binasag ni Sarno ang kanyang 108 kg previous record sa snatch category noong nakaraang taon at gumawa ng bagong Philippine record ng bumuhat ng 110 kilograms. Tagumpay rin siya sa kanyang 135 kg clean and jerk dahil sa total lift na umabot ng 245 kilograms, nagtapos si Sarno sa ikalimang pwesto. Hindi nakakasira ang mga inilagay na payaw sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang pagtatama ng BIFAR sa aligasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na may negatibo itong epekto sa kalikasan. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Pinasinungalingan ng gobyerno ang alegasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na nakakasira sa kalikasan ang mga payaw na inilagay ng Pilipinas sa recto bank sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Giit ng pahayagan na uuwi ito sa overfishing at nakasisira ng coral reefs. Itinanggihan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Wala raw nasisira sa local innovation ng mga mangingisdang Pilipino kung saan kinakabitan ng linya ang floater o pampalutang. Nilalagyan ito ng mga dahon ng niyog at buri para puntahan ng maliliit na isda na siya namang susundan ng malalaking isda na siyang huhulihin. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral kasi naka-float lang naman siya at nilalagay siya doon sa kung saan makaka-float yung payaw. So usually hindi ito sa mga coral reefs. So sustainable pamamaraan itong paglalagay ng payaw. Dahil din sa payaw, nakakatipid ang mga mangingisda sa paggamit ng langis. Kapag may payaw, pupunta na lamang sila sa isang permanenteng lugar kung saan nandun yung payaw. So hindi sila magpapaikot-ikot. Inalmahan din ng National Security Council ang aligasyong naninira tayo ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. Umalma rin ang chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na noong nakaraang taon lang ay nagpakita ng mga larawan ng Escoda Shoal at Rosul Reef na discolored at damaged na ang corals dahil sa aktibidad ng China. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Kasunod ng pahayag ng China ay babantayan ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang 10 payaw na inilagay nila sa recto bank. Alam naman natin, ang China Coast Guard, baka putulin lang nila to the moment na i-drop natin, a few days tayong umalis. So, as we speak, nandun pa naman ang ating 10 payaw. Kompleto pa? Yes, ma'am. Katunayan, sa mismong paglalagay ng mga payaw nitong Huwebes ay hinaras ng China Coast Guard hindi lang ang mga barko ng Pilipinas kundi maliliit na bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Pero giit nila, profesional at naaayon sa batas ang tugon nila. Sagot ng Pilipinas,
This is in Rosul Reef. This only shows na ang gusto talaga ng China ay yung buong South China Sea. Ito naman nasa ibang reef naman, nasa Rosul. Since pasok po yan sa EEZ, tayo lang po ang bansa na may eksklusibong karapatan na mangisda dyan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga nagpaplano pa lamang ng gagawin sa susunod na 2 araw lalo't magkasunod ang holiday, heto magiging lagay ng panahon. Ramdam na ramdam pa rin ang mainit at malinsangang panahon dahil sa easterlies. Bukas at sa Miyerkules, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 41 hanggang 43 degrees Celsius naman sa ilang bayan sa Palawan, Tuguegarao City at Pampanga. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot yan sa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Pero mga kapuso, posible pa rin umulan kahit mainit. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas lalo sa hapon sa Ilocos Provinces, Palawan, Mindoro, Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region. Magpapatuloy yan sa Miyerkules pero mas maulan sa Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Malinsangan sa Metro Manila pero may tsansa pa rin na localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, ngayong April 8, magaganap ang pambihirang astronomical event na tinatawag na total solar eclipse. Nangyayari yan kapag ang buwan dumaraan sa pagitan ng mundo at ng araw. Dahil dito, pansamantalang matatakpan ang bahagi ng araw kaya pansamantala ring magdidilim sa ilang bahagi ng mundo. Ayon sa Pag-asa, hindi po yan visible sa Pilipinas dahil bukod sa gabi sa atin, hindi rin tayo kasama sa track o daraanan ng eclipse. Pero pwede itong masaksiyan ng ilan nating kapuso sa North America, sa bahagi po ng Mexico, United States at Canada. Ilang motorista ang tiniketan at hinuli sa nagpapatuloy na operasyon ng MMDA. Kabilang sa mga nahuli sa Sikatuna, Quezon City, mga iligal na nakaparada. Tinow din ang nasirang jeepney sa Camias Road na out of lane ang biyahe. Tiniketan din ang out of lane na UV Express at yung jeepney na nagbaba ng pasahero sa pinagbabawal na babaan.